Magandang gabi Batangas, ako si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Tinanghal na binibini lungsod ng Batangas 2024 ang 25 taong gulang na si Geraldine Buenafe ng Barangay Kumintang Ibaba. Ang detalye sa report ni Rona Endaya Contreras. Si Buenafe ang nag-stand out sa may 16 na kandidata na lumahok sa ika-35 taong pagtatanghal ng prestihiyosong beauty contest noong January 13 sa Batangas City Sports Coliseum. Siya ay kinoronahan ni binibining lungsod ng Batangas 2023 na si Cardeline Hernandez. Iginawa din na Mayor Beverly D. Macuja at Congressman Marvin Marino kay Buenafe ang premyong 100,000 pesos, bouquet, sash at trophy. Nanalong first runner-up si Lindsay Marana ng Barangay Kumintang Ibaba, na siya ring napiling Best in Long Gown at Miss 365 Wonders. Second runner-up si Carla Louie Bagon ng Barangay San Isidro na nagkamit ng Best in Swimsuit at Best in Production Number. Third runner-up si Jaya Ting ng Barangay Kumintang Ibaba at fourth runner-up naman si Sydney Mirando na siya ring napiling Miss Friendship. Naging guest performers ang Prince of Pop at King of Pinoy teleserye theme songs na si Eric Santos, habang kilig naman ang hatid ng love team ni Alexa Ilacad at KD Estrada. Gumanap bilang mga hosts sina Miss Supranational 2023 first runner-up Pauline Amelings at model na si Ryan Paul Artienda. Pinangunahan ni Mayor Beverly D. Macuja at ni DepEd Superintendent Dr. Hermogenes Panganiban ang pagpapasinaya sa Streetscape Project ng pamahalang lungsod noong January 15. Narito ang report. Sa ilalim ng naturang proyekto, ginawang malinis, maaliwalas at Instagrammable ang pader na bakod ng Batangas City Integrated High School. Pinaganda ang 500 metrong kahabaan ng paligid ng naturang paaralan kung saan nilagyan ito ng disenyo, halaman at solar lamp. Mayroon ding 2 public toilets na maaaring magamit ng mga driver ng mga public utility vehicles. Hiniling ni Mayor D. Macuja ang suporta ng publiko upang mapanatili ang kaayusan nito. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang punong guro ng Batangas City Integrated High School na si Ginang Aida Gutierrez na nangakong tutulong sa lokal na pamahalaan sa pagmimintene ng nabanggit na proyekto. Umabot sa 361,000 pesos ang kabuang halagang nalikom sa kauna-unahang takbo ng bayani, takbo ng kawani, fun run ng pamahalaan lungsod sa Batangas City Track Oval noong January 15. Ang naturang gawain ay pinangunahan ni Mayor Beverly D. Macuja at Congressman Marvin Marino. Layunin nito na makalikom ng pondo upang ipagkaloob sa mga empleyado na nangangailangan ng medical assistance. Nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat si Mayor sa lahat ng kawani ng lokal na pamahalaan, mga ahensya at establishmentong nag-ambag ng tulong sa naturang proyekto. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalala. Ipinagbibigay alam sa lahat ng nakatanggap o makakatanggap ng mensahe mula sa Facebook account na gamit ang pangalan ni Mayor Beverly Rose D. Macuja at humihingi ng GCash account at mobile number na ito ay fake at walang kaugnayan sa punong lungsod. Si Mayor Beverly ay walang social media account at hindi kailanman hihingi ng pansariling pabor, lalo na ng financial assistance sa kanyang mga nasasakupan.
Naipagbigay alam na ang kasong ito sa kinuukulan at sa kasalukuyan ay patuloy ang investigasyon upang malaman kung sino ang nasa likod ng modus na ito. Kung kayo ay nakatanggap ng ganitong mensahe, kaagad i-report sa Public Information Office o mag-message sa Palacat, Batangas City FB page. Maraming salamat po. Arangkada na ang Kabuhayan Nego Cart Project na pinagkaloob sa 20 beneficiaries na residente na lungsod ng Batangas. Ang detalye sa report ni Rona Endaya Contreras. Ang Nego Cart Project ay sa ilalim ng livelihood program ng Department of Labor and Employment o DOLE, kung saan tinutulungan ang mga walang hanap buhay at yung mga nagnanais na magkaroon ng karagdagang pagkakakitaan sa pamamagitan ng pagnenegosyo. Hangad ng programa na matulungan ang mga nabibilang sa higit na nangangailangan upang mabawasan ang kawalan ng hanap buhay na nagiging isa sa dahilan ng kahirapan. Maliban sa mga food cart na kanilang natanggap, binigyan din sila ng gasol na magagamit sa pagluluto. Personal namang iniabot ni Mayor Beverly Di Macuja ang tigli 5 packs ng fishball, squid balls at kikiam, gayon din ng ilan pang gamit sa pagtitinda. Hiniling ni Mayor Di Macuja sa mga naging benepisyaryo na alagaan at ingatan ang ipinagkaloob ng DOLE at ng lokal na pamahalaan. Ang pamamahagi ng Nego Cart ay ginampanan ni DOLE Provincial Director Predel Matan at ni Labor and Employment Officer at Tupad Focal Person Salvacion Calalo at ni Peso Manager Noel Silang. Formal nang nanumpa sa tungkulin ang mga bagong halal na opisyales ng Asosasyon ng mga Barangay Kagawad o Abaca sa harapan ni Mayor Beverly Di Macuja at Congressman Marvy Marino noong January 15. Narito ang report. Ayon sa kagawad ng Barangay Libho na nahalal na Pangulo na si J.M. Andal, ipatutupad niya ang transparency sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Buong puso aniya nilang gagampanan ang kanilang responsibilidad ng may pagmamalasakit sa kanilang mga kapwa kagawad. Bagamat wala pa aniya silang pondo, magpapatupad sila ng mga proyekto at programa sa pamamagitan ng pakikipagtuwang sa iba't ibang pampubliko at pribadong samahan. Bukas din ani ang kanyang administrasyon sa suhestyon ng kanilang mga miyembro para sa mas maayos na pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Sinabi din ni Andal na pagtutuunan niya ng pansin sa kasalukuyan ng pag-aayos ng mga dokumento upang maipatala ang kanilang samahan sa Securities and Exchange Commission at ang nakatakdang isagawang basketball league sa susunod na buwan. Ang Abaca ay may 735 miyembro at nasa ilalim ng supervision ng Association of Barangay Councils o ABC. At yan ang kabuuan ng mga balitang handog ng Palacat Weekend News. Ako si Alvin Remo. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat.